What's up everyone? So wala na naman tayong magawa ngayon kaya share ko na lang muna ng mabilisan yung itsura ng apartment na tinitirhan namin ngayon. Pero yung empty version. This video was taken last December 2023. Yun yung time na nag-move kami from our previous apartment. Nakita ko lang habang nagbubura ako ng mga photos and videos sa phone ko. Kaya upload ko na lang muna dito bago ko siya i-delete. Hello again everyone. Sorry nakatulog na tayo kagabi. Medyo late na din kasi so natulog na ako. Hindi na gumagana yung utak ko. Medyo naubusan na tayo ng brain cells. So yun, tuloy na natin. We used to live in downtown, which was our first apartment when we got here in Ohio, USA. High-rise yung apartment namin dati sa downtown and 5 minutes drive lang siya away from work. But we decided to move here because we feel na mas peaceful siya, okay yung vibes, and okay din yung neighborhood, especially now that we have a baby. So, nanibago din kami. So, before 5 minutes drive lang away from work. Ngayon, 15 minutes drive na. Pero okay lang, mas priority pa rin namin yung safety, yung environment, yung neighborhood. Tapos, medyo hindi rin maganda yung experience namin sa downtown. Kasi nung time na yun, merong mga nagpo-protest. Yung na-move kami dito, security deposit namin that time was $1,000. Yung monthly rent payment na binabayaran namin is $1,275 every first of the month. Hindi pa included yung utilities doon. Average consumption namin sa gas nag-range siya around $40 to $50. Sa electricity naman, $40 to $60. Tapos yung water namin, yung bayad namin sa water bill is around $50. So as you can see here, di-remote na rin yung garage entry namin. Medyo sosyalin kasi hindi na namin kailangan bumaba para nang buksan yung garage door. Hindi naman sosyal. Normal naman na dito yan sa Amerika. Tapos tatlo yung keys namin, yung isa sa unit namin, meron din kaming for our mailbox, tsaka dun sa main door ng apartment. Yung floor namin is wood na, or I think hardwood na to. Meron ditong storage area. So, dito naman, paglabas mo dito, ito naman yung balcony namin. Pwede kang magsampay dito ng damit o kaya ng underwear. What? Joke lang. Bawal ata. I mean, pwede siguro, pero wala namang gumagawa nun dito. Meron namang dryer, so yun, gamitin na lang namin yung dryer. Ano lang, kung gusto mo lang lumanghap ng simoy ng hangin, pwede naman dito. So, ganito yung windows namin. So, ayan. Ito yung lights for the living room. Living room / dining room na rin. Tapos, dito naman yung kitchen. So, included naman na yung dishwasher sa unit namin. Chine-check ko lang kung may mga sira ba yung cabinets. So far, gumagana din naman yung garbage disposal sa sink. Tapos, included na rin yung microwave. Actually, itong microwave na to, nasira siya after 3 months. Mabait naman yung landlord namin. I-replace naman agad nung landlord namin yung microwave namin. So, ayan. Marami ring cabinets. Noong una, konti lang nalagay namin dito sa cabinets, pero sa katagalan, punong-puno na talaga. Wala na kaming paglagyan. So, ito naman yung dishwasher namin. At first, hindi kami gumagamit ng dishwasher. Pero sa katagalan, sabi kasi,
or nababasa ko rin na mas nakakatipid ng tubig kapag gumagamit ka ng dishwasher. And para isahan na lang, especially na may baby, so mas mapapadali yung buhay. Ito, panluto namin is glass cooktop or parang induction cooktop ata yung tawag dito. Tapos ito yung fridge namin or yung refrigerator. So, dito naman yung common bathroom, guest bathroom, or basta yung pinakaunang bathroom, first bathroom. So, yan, merong bathtub. Tapos, yung sa loob ng bathroom na to, dito rin nakalagay yung washer and dryer. Naghahanap talaga kami ng apartment na may washer and dryer. Mahirap kasi pag walang washer and dryer or pag yung common. And usually, sa mga apartment dito, more than $1,000 talaga yung monthly rent payment kapag included na yung washer and dryer. So, dito naman yung mas maliit na bedroom, guest room, or extra bedroom. Tapos, dito naman yung master's bedroom. Sa loob ng master's bedroom, merong walk-in closet and bathroom. Pero wala siyang bathtub. Tapos yung mga shower dito sa Amerika, ganito talaga. Parang kailangan todo mo siyang lakas para maging sobrang init. Tapos kapag yung gusto ko sana minsan sobrang hina. Kaso pag sinobrang hina mo naman, sobrang lamig naman. So yun, hindi ko lang sure. Siguro iba-iba rin every apartment. So, yeah, thank you for watching.